Tayo po muli ay tutunghayin ng pagbasa. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang Kabanata 10, mga talatang 28 hanggang 31. Nung panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin natin na ang mga alagad ng mga panahon na yon, marami siyang tinatawag na mga dapat maglingkod at sumunod sa kanya. Ngayon, ang mga alagad ay nagpahiwatig na sila ay sumunod, naglingkod, iniwan ng lahat para magkaroon sila ng panahon at oras na makapaglingkod sa ating Panginoong Hesus. Pero sinasabi naman ng ating Panginoon na kung mayroon man silang ine-expect o inaasahan na may ganti o may balik, hindi naman sila mabibigo sa ating Panginoon, sapagkat sinasabi niya, ang sino mang mag-iiwan ng ama, anak, kapatid, mga lupain, mga ari-arian, bangka, lambat ng dahil sa akin at sa mabuting balita ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Hindi lang pala sa lupang ito ang gantimpala, kundi mayroon pong gantimpalang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi masisiro ang mga maglilingkod at susunod sa ating Panginoon. Nagbibigay si Jesus ng assurance sa kanyang mga alagad na hindi sila dapat mag-alala at mangamba sa kanilang mga gagawing paglilingkod at pag-aalay ng buhay para sa kanya. Kaya nga sinasabi pa rin dito, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng atin pong pagbasa sa ating libro ng Simbahay 2025. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Sino nga ba ang taong matuwid sa paningin ng ating Diyos? Oo nga naman. Sino ba ang matuwid sa paningin ng ating Diyos? Ang isang kailangang gawin ng isang tao para siya'y maging matuwid sa paningin ng Diyos ay ang magkaroon siya ng buong pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon, pagpapasakop ng kanyang buhay at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isa na yon sa mga paraan para maipakita natin na tayo ay kalugod-lugod sa paningin ng ating Diyos. Ang taong matuwid ay sino mang nagsusuri at nagsasabuhay ng aral ng Diyos. Hindi lang nagsusuri, hindi lang nag-aaral, hindi lang nagsasaliksik, kundi pagkatapos niyang matutunan, malaman ang mga bagay na itinuturo ng salita ng Diyos, ay kailangan niyang isabuhay, isagawa. Hindi sapat na nasa isip at puso lang natin. Kailangan ito ipinapakita sa pamamagitan ng aksyon sa ating pagsasagawa at pagsasabuhay ng kanyang mga aral. Ang mga nagsusuri ay ang mga matiyagang nagpapalalim ng kanilang kaalaman tungkol sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagsalig sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesus. Nagpapalalim para magpatibay, at sa kanyang pagpapatibay, siya ay magiging pag-asa o inaasahan ng iglesia o simbahang itinatag ng ating Panginoon. Ibig sabihin, siya ay magiging malaking bahagi sa pagpapalaganap, paglilingkod sa ating Panginoon, pagpapalaganap ng kanyang mga aral at salita. Ano ang sabi? Ang mga nagsusuri ay ang mga matiyagang nagpapalalim ng kanilang kaalaman tungkol sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagsalig sa tunay na iglesyang itinatag ni Jesus, ang simbahang Katolika. Ang mga nagsasabuhay ng aral ay iyong matiyagang umaabot sa mga nangangailangan. Ulitin natin,
Ang mga nagsasabuhay ng aral ay yaong matiyagang umaabot sa mga nangangailangan. Ibig sabihin, nagbibigay ng tulong, umaayuda, nagpapagaan sa pasan, bigat na kinakaharap at nararanasan ng isang mananampalataya o ng isang tao. Ibinibigay ang kanilang sarili sa paglilingkod sa lipunan at nagbabahagi ng anumang mayroon sila upang ipahayag si Kristo sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Malinaw? Nagbabahagi ng anumang mayroon sila upang maipahayag si Kristo sa pamamagitan ng mabubuti nating gawa. Kapag pala tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, isa na palang pagpapahayag yon na nasuma sa atin ang ating Panginoon, nasuma sa atin ang Diyos na ating pinaglilingkuran, nasuma sa atin ang Diyos na tumawag sa ating buhay. Gaya ng mga panghumahakbang, ang dalawang bahaging ito ng pagiging Kristiyano ay mahalaga upang makasulong tayo sa ating nais patunguhan sa piling ng Diyos na pamuhatan ng lahat. So tayo po pala ay nakakatulong sa pagsulong ng Kristyanismo, ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos at nakapagbibigay ng karangalan, papuri, pagdakila sa talagang ating patutunguhan. Walang iba kundi ang ating Diyos na pinagmula ng lahat. Sa buhay natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng matiyagang pagsusuri at pagsasabuhay araw-araw sa mga aral ni Kristo. So hindi pwedeng paghiwalayin ang pagsusuri at pag-aaral ng kanyang mga salita at ang pagsasagawa o pagsasabuhay ng mga aral na ating natutunan at narinig sa ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye!